Yun, magandang buhay mga kaibon. So, nagbabalik ang MBA Loaf and Aviary. Yan, for today's video, pag-usapan natin yung pag-aalaga ng ibon, kung ano nga yung magandang alagaan dun sa mga beginner na gustong pasukin ng pag-iibon. Yan. I-share ko sa inyo kung ano nga yung magandang alagaan as beginner sa pag-iibon. Yan ang parakeets. Yan, pag-usapan natin yung topic na yan. Ang parakeets ay para sa pag-aalaga ng ibon. Pag-usapan natin at alamin natin kung ano nga yung mga katangian ng parakeets na para ma-share natin kung ano nga yung bakit nga sinasabi na magandang alagaan as a beginner ang parakeet. Yan, pag-usapan natin pagkatapos ng intro ito. Yo, MBA Loft Aviary, nandito na ang ating gabay. Para sa lovebirds at parakeets, bigay todo ang alalay. Tamang pagkain, malinis na space para sa healthy life. Iwasan ng sakit, bigyan ng ligaya, walang hassle, walang strife. Tune in dito sa amin, ang #1 aviary. Para sa yung mga ibon, laging may solusyon, dali. MBA Loft, gabay sa pag-aalaga ng todo para sa yung lovely pets, siguradong lago. Ayun, welcome back. Welcome back po sa inyo mga kaibon. Yan, for today's video, yun nga, topic natin ay ang kung ano nga yung magandang alagaan as a beginner sa pag-iibon. Yan, magandang ang pasukin ng pag-iibon kasi nga ito ay isang stress reliever na pagod na pagod tayo sa ating mga trabaho at maririnig natin yung mga huni nila at naglalaro at naglilipad-lipad sa cage na ating pinaglalagyan sa kanila. Yan. As a beginner, dun to sa mga sa mga newbie na gustong pasukin ng pag-iibon, ay ang may advice ko nga sa inyo na alagaan muna ay ang parakeets. Kasi nga noon akong ako'y nag-uumpisa pa lang sa pag-aalaga ng ibon, iniisip ko kung ano muna yung magandang alagaan kasi nga as a beginner, siyempre hindi natin alam kung ano nga yung mga mutation or anong klase ng mga ibon na pwedeng alagaan at madaling alagaan na ibon na hindi na tayo mag-iisip kung ano nga yung ipapakain natin sa kanila. At ito nga yung yung parakeets. Bali na lamang ko rin itong parakeets na to simula nung mag-umpisa ako doon sa mga kaibigan natin na nag-iibon at mga nag-aalaga na matagal na. I-share ko rin sa inyo kung ano nga yung sinare sa akin para doon nga sa mga bago na gustong mag-alaga ay malaman nila kung ano nga yung mga katangian ng mga parakeets na magandang alagaan. Yan. Ito sa nakikita nyo, meron akong bagong pinagpares na dalawang parakeets. Bali ito yung full body gray wing at ang lutino. Yan, magandang combination kasi nga gusto natin magpalabas ng ng yellow face kung sakali na itong blue na to kung maipapalabas natin ng mapansin nyo kasi white face siya kung mapapalabas natin ng yellow. Yan. Bakit ko nga sinabi na parakeets nga yung magandang alagaan kasi nga ang mga parakeets ay hindi maselan sa pag itlog, sa mga pagkain na binibigay at pwedeng ang gulay na ibibigay natin sa kanila na hindi na tayo mahirapan kung anong gulay kasi kahit dito nga lang sa mga likod sa bakuran natin meron tayong mga gulay na maibibigay katulad ng kangkong, talbos ng kamote, pechay. Yan, pwede sa kanila yan. Basta green leafy vegetable. Pwede ngang dahon ng sili. Yan, sili, saluyot,
na repolyo. Yan, madaling ibigay sa kanila at masustansyang gulay na may bibigay nga ng mga gulay na na ibinibigay natin sa kanila. Tapos hindi rin sila sa pagkain, sa seeds, syempre bibigyan natin sila ng white millet or canary seeds. Yun nga mga kaibon, ito yung sinasabi ko sa inyo na white millet. At meron pang isang klase na canary seeds. Pwede rin siyang African mix na mabibili natin sa mga pet shop. Yan. Tapos madali lang silang paramihin kasi nga ito yung hindi nga maselan gaya nga ng sabi ko. Yun nga, sabi ko nga hindi nga sila maselan kasi bilagyan mo lang sila ng nest box at kahit na wala na silang nesting material di tulad ng mga ibang mga lovebirds na kailangan pa ng nesting material, na ang mga nesting material nila tulad ng African lovebirds, kailangan nilang maghakot ng pugad or kusot na pag-iitlogan nila. Itong parakeets ay hindi na, dahil ang gamit nila ay kanilang yung mga pupo, yung mga tae. Bali iniipon nila yan. Yan, ipapakita ko sa inyo yung mga ginawa nilang nesting material na gamit lang ang mga pupo nila. Ayun nga mga kaibon, check natin, papakita ko sa inyo yung yung kanilang nest box at mga nesting material na pupo. Yan, katok muna tayo kasi may mga may mga inakay. Ayan mga kaibon. Yan, may mga inakay na sila at malalaki na. Yan, gaya nga sabi ko, ito yung mga yung mga pupo lang nila yan. Iniipon nila. Kaya nang ginagawa nilang nesting material. Yan, ito nga palang breeder ko ay rainbow mutation na Muabe. Yan, ito yung tatay. Yan, yung cock, tapos yung nasa loob ay hen na dilute na galing sa mutation ng rainbow. Yun nga mga kaibon, pagka mag-itlog nga yan sila ay mas marami na nga ang 10 piraso or 8 at napipisa naman lahat basta nasa kondisyon ng ating mga ibon na pinagpapares. Lalo na pag may mga inakay na sila, ang the best na binibigay dyan ay ang pampataba at pampabilis ng pagpalaki nga ng kanilang mga inakay ay ang Integra 2000. Yan ang hindi ko inaalis. Yan, ito yung Integra 2000 na ibinibigay ko pagka napisa na yung kanilang mga itlog. Yan, mabilis mabilis makapagpalaki yan pagka naisubo na sa mga inakay. Papansin nyo, mabilis tumaba. Yan, dahil hindi naman sila masiselan. Ayun nga mga kaibon, ito yung mga parakeets na ito na yung mga painakay natin. Ito na mga naglakihan na kasi nga mabilis nga talaga silang magparami. At continuous breeding pa yan sila, kaya nga kahit na hindi pa bumababa yung kanilang mga inakay ay mag-iitlog pa yan basta lagi silang nasa kondisyon at busog na busog. May mga vitamins din na pwede natin ibigay sa kanila, kaya hindi naman sila masiselan kung nga yung ibigay natin ay kinakain nila. Yan, mga gulay, tapos meron tayong seeds na binibigay, prutas, yan pwede tayong magbigay sa kanila. Yun nga mga kaibon, tsaka pag-usapan nga natin kung ano nga yung mga katangian ng mga parakeets at kung bakit nga ito magandang alagaan sa mga newbie. Yun nga mga kaibon, gaya nga ng sabi ko kanina, ang parakeets ay para sa baguhan or dun pa lang sa nagbabalak mag-alaga ng ibon, kasi
Kasi nga ang parakeets or budgie ang tawag ay isa sa pinakamagandang pagpilian para sa mga baguhan sa pag-iibon dahil sila nga ay yung madaling alagaan. Yan, dahil ang sabi ko kanina, madali silang alagaan at palakaibigan at hindi masyadong magastos. Yan, kung bakit nga sabi ko hindi magastos kasi seeds lang or gulay or prutas ay pwede natin ibigay sa kanila. Yan, hindi naman sila maselan nga sa mga pagkain. Pag-usapan nga natin nga yung mga pangunahing bagay na dapat mong malaman sa pag-aalaga ng ibon. Yan, isa-isahin nga natin yan. Bakit nga magandang alagaan ng parakeets para sa baguhan? Yan, syempre, maliit ang sukat at madaling i-accommodate sa bahay. Bakit sinasabi ko maliit ang sukat? Kasi nga, mga maliliit lang silang ibon at madaling alagaan. Kahit nasa maliit na space na paglalagyan, ay pwedeng-pwede sila. Magsisimula ka sa isang pares hanggang sa mag-anak. Siyempre, dadagdagan mo na yung mga cage nila, palalakihin mo na. Naandun din yung madaling pakisamahan at kayang matuto sa simpleng tricks. Yan, yung sinasabi ko na pwede silang turuan pagka ikay ihahandpid mo yung ibon na para matibay nga na ibon ang katawan nila at solid. Masyadong madaling hindi siya masyadong madaling magkasakit kung maayos nga yung pag-aalaga natin. Yan, gaya ng sabi ko, hindi sila sakitin basta nasa ayos at magandang ibinibigay natin pagkain, may mga vitamins na ibinibigay, ay malulusog yan ang ating mga alaga. Hindi naman sila talaga masiselan. Yun nga mga kaibon, pag-usapan naman natin yung mga pangunahing alituntunin sa pag-alaga. Yung mga dapat natin gawin at ibigay sa ating mga parakeets yan. Yung alituntunin natin na pag nag-alaga nga tayo ng parakeet, syempre alam natin dapat yung mga ibinibigay or ano yung mga dapat. Yan, pag-usapan natin, syempre unang-una tirahan. Pumili tayo ng kulungan na sapat ng laki. Yan, lalo na pagka marami kayong gustong alagaan na ibon na parakeet, syempre kailangan malaking cage yan. Kung kinakailangan mag-double cage kasi sa newbie, syempre isang pares muna, kahit na siguro single cage lang muna ang ating bibiling. Siyempre pag gusto na natin na dumami, mag-upgrade tayo ng size, gagawin natin double cage. Yan, tsaka siguraduhin natin na yung mga pagitan ng gilid na screen ay hindi siya malalaki ang butas kasi nga pwede siyang makatakas or pasukin ng mga predator tulad ng mga bubuwit. Yan, masusungkit yan pagka maluwag nga yung mga screen yan na nakapaikot. Yan, syempre nandun na tayo sa kulungan or cage. Ilalagay natin ang kulungan sa lugar na walang direktang sikat ng araw kasi nga pagka na-direct sa sikat ng araw, ito'y mamamatay kasi nga sobrang init na nakadirekta sa kanila at may tamang ventilasyon na may pumapasok na konting hangin at hindi sila komportable sila na sa paglalagyan nyo o paglalagyan natin at malayo dapat sa mga predator or mga usok or chemical. Yan. Kung kinakailangan na itaas natin para hindi maabot ng pusa at mga aso, lalo na sa mga daga, ay gawin na natin na ilalayo natin sila. Tapos syempre maglagay din tayo ng perch or dapuan na kanilang pagdadapuan or pag maglalaro kasi nga yung mga parakeets na yan ay mga maliligalig na gusto niya lumipad-lipad, palipat-lipat ng mga dapuan. Yan kailangan nating gawin or ilagay sa kanila.
Tapos maglalagay din tayo ng tubig na malinis at araw-araw natin na papalitan. Syempre, lalagyan din natin sila ng mga laruan or yung mga parang duyan-duyan kasi makikita nyo sa mga ibang mga nag-aalaga. Naglalagay sila ng mga parang siso or duyan na pagsasabitan nila. Lagi kasing naglalaro yan. Tapos doon naman tayo sa pagkain. Syempre kailangan natin na bigyan sila ng masustansyang pagkain. Ang pangunahing dapat ibigay ay seeds kasi naandun yung mga protina na nakukuha sa mga seeds tulad ng canary, African mix, white millet at Integra 2000. Yan. Kasama rin yan sa pagkain nila ang Integra 2000 lalo na sa mga buntis or may mga inakay na kasi ang Integra 2000 ay yun yung nagpapabilis na paglaki at pagtaba ng kanilang mga anak. Yan, bigyan sila ng sariwang gulay. Yan, gaya nga sabi ko kanina, hindi sila maselan at hindi sila magastos. Napakainin ang parakeets kasi kahit nasa mga gilid-gilid lang ng bahay natin ay meron tayong makukuha mga gulay tulad ng kangkong, talbos ng kamote, pechay, kung may tanim na kayong pechay pwede, oregano. Yan, pwede natin ibigay sa kanila. Ayan yung sinasabing natural antibiotic na mabilis na nakapag-digest sa mga kinain nila. Yan, siyempre bigyan din natin sila ng mga gulay. Yan, tulad ng carrots at mansanas. Tapos yung gulay na healthy na andun na lahat, yung malunggay. Yan, mga paborito niya nila. Tapos nga meron pang isa na dapat natin iwasan na ibigay sa kanila ang tsokolate at ang avocado. Kasi nga dahil ito ay nakakamatay kasi nga toxic food. Yan. Ang tatandaan nyo, huwag kayo magbibigay ng tsokolate at avocado. Yan. Siyempre nandyan din yung palitan natin tubig araw-araw. Kasi nga nadudumihan nila yan, natataihan, na pag ininom nila, naandyan na yung magkukos ng pagtatae or diarrhea nga na sakit at unti-unti sila manghihina. Kaya dapat ang tubig ay araw-araw natin papalitan. Yan. Kung naglagay naman tayo ng vitamins sa tubig o ihalo, hanggang 4 na oras lang ang dapat ang itatagal ng vitamins na yan dyan sa tubigan. Papalitan nyo siya ng plain water. Yan. Tapos andyan yung kalusugan naman, pangatlo, kailangan bantayan natin yung mga sinyalis na pwedeng sakit nila. Siyempre pagka napansin nyo na magulo nga yung balahibo at nawala ng gana sa pagkain, tapos tamad ng kumilos kasi nga ang mga parakeets ay mga maliligalig yan, talagang lipad, anong kilos niyan, talagang maliligalig nga. Pag nakita nyo na nakatahimik na sa gilid, meron nang nararamdaman na sakit yun. At saka meron pa yung kung napansin nyo yung mata niya or ilong ay merong basa-basa na, sinyalis na rin na may sakit yan. Kaya nga ang ipayo ko ay linisin ng kulungan regular para nga maiwasan ng infection. Yan. Andun pa tayo sa pakikisama. Siyempre ang mga parakeets ay stress reliever nga yan. Sa atin, maglaan dapat tayo ng oras para sa kanila. Pag-usapan naman natin mga kaibon ang katangian ng parakeets. Ano nga ba ang mga katangian ng parakeets? Siyempre, pangunahing katangian ng parakeets ay or budgie ay mahalagang malaman mo or malaman natin, lalo na kung baguhan lang tayo sa pag-aalaga ng ibon. Yan, katulad nga ng parakeets. Siyempre, may mga katangian ng pisikal ang parakeets. Nandyan yung may sukat at hugis na maliit lang sila at mahaba ang buntot, karaniwang 18 hanggang 20 sentimetro yung kanilang laki at ang haba ng kanilang mahabang buntot. Yan, meron silang kurbadang tuka. Yan, naangkop sa pagdurog ng buto at 4 na daliri sa bawat paa. Yan, ayun yung mga normal na nakikita natin sa parakeets.
yung katangian nila. Tapos doon naman tayo sa kulay. Ang original na kulay nga ng mga parakeets ay berde at dilaw. Yan. Doon nagumpisa ang kulay ng mga parakeets. Nagsimula sa Australia yan, na makikita nyo ay talagang ano na sila, nasa wild sila, na kulay berde at dilaw ang pangunahing kulay nila, ang original. Siyempre, nung mga nag-breed na yung mga tao, gusto nilang paramihin, nag-experiment sila ng maraming kulay. Yan, naandyan na yung mga iba't ibang klaseng kulay na may dyan yung may mga blue, may white, tapos nandiyan yung halo-halo na kulay ng mga mutation. At ito pa, madali lang silang makilala, ang lalaki at babae. Siyempre, sa pamamagitan ng kanilang shiri, yung bandang ibabaw ng tuka. Pag ang lalaki nga ay ang pagkakilala ng lalaki ay kulay blue, sa matured na, pag bata naman ay pusha pink. Ang babae naman ay kung mapapansin nyo ay pag matured na ay brown or tan. At sa pagbata naman ay white ang ilong. Yan. Madali yan talaga silang makilala at pag-gender ng kanilang kikilanlan ay madali lang. Tapos ang tamang pagbe-breed sa kanila, dapat nasa edad na sila ng 6 months pataas. Yan yung sinyalis na talagang matured na sila at ready na sila sa pagbe-breed at matutugunan nila yung paglilimlim nila sa kanilang mga itlog. Kasi nga pagka medyo bata nating pinagpares, may tendency na hindi sila mapertil yung kanilang mga itlog kasi nga wala pang kaalam-alam yung mga bata pa, hindi nila masusuportahan yung paglilimlim kasi nga mga bata pa nga, yun nga maliligali. Pero pag nasa tamang edad na 6 months pataas ay talagang 100% na mapipisa ang kanilang itlog. Kalimitan na mag-itlog yan ay 8 or 9. Maswerte na lang kung mapisa lahat. Yan, hanggang dito na lang mga kaibon. Sana naintindihan nyo yung aking shinare para sa mga newbie at gustong pasukin ng pag-iibon na ang may share ko ay parakeets muna ang inyong alagaan para syempre mag-upgrade tayo pag naging biyasa na tayo sa pag-breed or pag-aalaga ng parakeets. Pwede na tayo mag-alaga ng mga African lovebirds, cockatail, ringneck, sanconure. Yan. Pwede na nating alagaan. Pwede na tayo mag-alaga ng pinches. Yan. Siyempre, doon pa tayo sa nag-umpisa. Doon muna tayo sa parakeets, sa madaling alagaan. Yan. Hanggang dito lang mga kaibon. At pakishare na lang po ng aking video. At pag may mga tanong kayo, i-comment nyo lang dyan sa aking comment section. At sasagutin ko naman yan kung may mga gusto kayong itanong about sa pag-iibon. Yan, hanggang dito na lang po. At please like, share, subscribe. At don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na katulad nito aking ina-upload. Yan, hanggang dito na lang po. At maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aking ginawang video. Yan, happy breeding mga kaibon.